Welcome sa channel natin mga kalikot. May kakalikotin ulit tayo. Isang printer Epson L3110. Check natin mamaya guys kasi pinunta lang dito sa bahay. Hindi natin naitanong kung ano yung problema niya. So check natin mamaya. So bagong lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara, kalikutin na natin para makarami na tayo. Ito na yung kakalikutin natin guys. Ayan, shoutout muna natin si Ma'am Evelyn Galvez. Bali naging teacher natin siya nung elementary tayo. So nung nagsiservice ako guys doon sa Saragossa Elementary School, hinahanap niya ako. Buti nakapasyal siya dito sa bahay. Siya mismo yung naghatid ng printer niya. Tapos yung dalawa na yon, naayos na natin siya kanina. Tapos ito na yung susunod natin mga kalikot. So hindi pa natin alam yung problema niya. Ang unang gagawin ko mga kalikot, i-cleaning ko muna siya para malinis. Tapos linisan natin yung kanyang waste tank kasi tumagas na, para komportable tayo mamaya kapag nagtutrouble tayo, malinis na. Para habang tinutrouble natin, hindi tayo malagyan ng mga ink. Kaya ang unang step na gagawin natin, cleaning muna natin. Check natin dun sa loob kung may bumara na papel. Tapos i-cleaning na rin natin yung kanyang mismong waste tank. So yun yung unang step natin mga kalikot. Bali update ko na lang kayo mamaya guys. May mga video naman tayo kung paano mag-cleaning or kung paano mag-cleaning ng waste tank. So check nyo na lang sa ating YouTube channel at pati na rin sa ating Facebook page. Bali cleaning muna natin siya. Dito mga kalikot, natanggal yung or nawala yung roller na puti na to dito sa isang slot. So nahanap natin siya mga kalikot, nandito na pala siya sa forge assembly niya. Dito natin nakita, buti nung hinugasan natin hindi natanggal or hindi nawala. Ayan o. So nandito siya. Baka dito rin nagkaroon ng problema kaya pinaayos sa atin itong printer. Baka hindi na naglalaro itong forge assembly niya. So nakalagay ito doon sa loob. Kaya siguro dito rin nagkaroon ng problema. So ibabalik natin siya dito sa natanggal. Ipakita ko sa inyo mamaya kung paano natin siya ilagay. I-cleaning ko muna siya lahat para makapag-troubleshoot tayo ng maayos. A few moments later. Natapos na natin na linisan. Nilinisan natin dito sa banda sa kanyang tray kasi maraming alikabok. Tapos nilinisan rin natin yung kanyang encoder disc. Yan, pati sa ilalim. Nilinisan na rin natin. Tapos tinanggal natin guys yung kanyang forge assembly. Yan. Tapos dito kasi kanina ang daming ink dito. So hinugasan natin siya hanggang dito sa may baba. Yan. So malinis na. I-assemble na lang natin mga kalikot yung forge assembly. Tapos yung mga spring nya. Ayan. Nakatanggal lahat yan. Tapos itong foam. Yan. Dito nakalagay. Puno rin kasi ng ink. Kaya tinanggal natin. Tapos nilinisan na rin natin siya. Tapos yung roller nya dito, natanggal siya mga kalikot. Yan. Ibabalik natin. So ang pagbalik niyan mga kalikot, i-share ko rin para at least alam nyo din. Dito guys sa bandang likod, kung saan nakatanggal yung puting roller, iangat nyo lang siya or itulak nyo pababa yung ganito natin. Yan, bago natin ipasok yung natanggal na
puting roller niya. Yung plastic dito sa likod mga kalikot, ito yung itulak natin pababa, yung may mga spring, yan. So dyan natin itulak para umangat itong nasa harap, bago natin ipasok yung puting roller. So try natin. So ganun lang ang paglagay mga kalikot, kung saang side siya na natanggal. I-ready muna natin siya dito sa baba, tapos itulak natin guys, ayan. Saka natin ipasok yung puting roller, yan. So nakakabit na siya, ayan o. So okay na. So ganun lang ang pagkabit mga kalikot, ayan. Kung gusto nyong tanggalin din dito, kung gusto nyong linisan or may bumara, tulak nyo lang dito sa likod guys yung plastic na may spring, yan. Kung gusto nyong tanggalin, natatanggal yan. Katulad nito mga kalikot, oh. Yan. So natanggal na natin siya. Tapos kung gusto nyong ibalik, ilagay nyo lang dito sa baba, i-ready nyo lang, tapos iangat nyo dun sa likod, saka natin ipasok, ayan. So ganun lang. Yung dineliver sa atin yung unit mga kalikot, nakita na natin to na natanggal, pero hindi ko alam kung saan nalaglag or pumunta yung natanggal na yon. So nung nilinisan ko guys yung itong ports assembly niya, nakita natin siya dito sa baba. So buti nahanap pa natin. So bali kabit na lang natin guys yung kanyang ports assembly. Or ilagay muna natin yung foam dito. So yung slot niya guys, yung ito, yan, dito yan nakalagay. Para masundan nyo guys yung pinaka maiksi, ayan o, yung sa butas, yung pinaka maiksi. So same lang din dito. So yan yung sundin natin, yung butas na to. Hindi rin naman natin yan mapapasok kasi iba yung sa butas niya, ayan, sa kabila. So dapat pa ganito siya, ayan. Tapos may lock din siya, ayan. Dalawa kasi yung lock niyan. So ito guys, yung nakausli na yan, ito yung ipapasok natin sa butas. Tapos tulak nyo lang din, ayan. So sa ports assembly naman tayo mga kalikot. Ikabit na natin to. Ikabit muna natin yung roller ng kanyang pump. So yan, ito guys, may maliit na roller siya na nandito sa loob, yan. So ganyan yung pagkakabit, saka natin ipasok. Kailangan yung maliit na roller nakapasok siya dun sa may loob para mapiga niya yung pinaka hose dun sa loob, yan, ganyan. Tapos ilagay na natin siya dito sa kanyang frame, yan. So kailangan nakalabas dito yung kanyang gear, ayan. Tapos screw na natin siya dito kabilaan. At saka wag nyo guys kalimutan yung pinaka spring dito sa may parts na to, yan. So may spring siya na maliit. So ito yung unang i-check nyo mga kalikot kapag hinuhugasan nyo yung ports assembly. Tanggalin nyo muna yung manipis na spring na to, kasi pag hinugasan nyo to guys, baka may sama sa paghugas nyo. So baka magkaroon ng problema yung ating printer kasi kulang na ng parts. So ganyan siya mga kalikot, dito siya nakakabit, ayan. Tapos ilagay na natin tong kanyang ports assembly. Kapag binalik nyo na mga kalikot yung kanyang ports assembly, check nyo guys dito sa ilalim yung kanyang hose. Baka nilagay na natin yung kanyang screw, baka maipit siya, hindi nagagana itong kanyang pump, lalo na kapag nagki-cleaning tayo or head cleaning or reflushing. So baka wala nang lalabas dito sa kanyang waste tank na ink. So kailangan i-check nyo mga kalikot bago natin i-screw.
Tapos nalinisan na rin natin yung kanyang waste tank. So ikabit muna natin itong cover niya. Tanggalin ko muna mga kalikot yung kanyang lower feeder. Medyo matigas kasi siya, oh, yung ikot niya. Tapos tumutunog, ayan, oh. So tanggalin muna natin para minsanan na lang yung pagbaklas natin. So ayan mga kalikot, oh. Baka dito rin siya nagkaroon ng problema. Sabi kasi rin ni ma'am, hindi na daw nagpiprint. Ayan, no. Kapag inikot natin, i-reverse natin, dapat hindi na iikot. Ayan, no, umiikot pa rin siya. Ayan. Tapos kapag inikot natin na ganyan, clockwise, counterclockwise natin, umiikot pa rin siya. Ayan, no. Kasi yung spring niya natanggal na, pumunta na siya dun sa gilid. Hindi na nakalak. Tapos wala yung pinaka washer niya dito sa gilid. Dapat mayroon to eh. So siguro na pa-repair na to dati. Hindi binalik yung parang cover niya or washer dito sa gilid. So first time kong naging customer si ma'am, itong may-ari nito. So siguro may ibang gumawa na to na hindi binalik yung washer niya nung nagpalit sila ng lower feeder. So dapat may washer to dito sa gilid para yun yung pinaka-stopper ng spring para hindi lumabas sa gilid. So baklasin ko muna. Buti na check natin. Kasi hindi pwedeng pinaikot natin na ganyan tapos pag ni-reverse natin, magre-reverse siya. So kailangan isang ikot lang, ganyan. Kapag ni-reverse natin, dapat hindi iikot yan. So ito guys, ayan o. Buti binaklas natin. Kasi yung spring niya dito mga kalikot, lumabas na yung pinaka-lock niya or yung naka-usli. Dapat yan nakalock sa loob. Hanapin ko muna guys yung scrap natin na ganito. Kunin natin yung pinaka-stopper niya dito or pinaka-washer niya. Para hindi lumabas yung spring dito sa gilid or yung pinaka-lock niya or yung naka-usli. Dapat ganito siya mga kalikot. Nailock na natin doon. Dapat umikot siya, ayan, kailangan umikot yan. Tapos pag ni-reverse natin, dapat hindi siya iikot, ayan o, matigas. So ito yung okay. So kapag inikot natin siya, same pa rin, kahit i-counter natin umiikot pa rin, hindi pwede yun. Hindi rin magpiprint yung ating printer. So kailangan kapag inikot natin na ganyan, pag ni-reverse natin, hindi na iikot. So yun yung okay. Ito yung sinasabi ko mga kalikot, oh. Ito yung scrap natin. Ayan, itong parang washer na to or washer talaga. Ayan. So ito yung wala doon sa kabila. So ito yung ilalagay natin para hindi kasi pumunta sa gilid yung yung naka-usli na yun, oh. Ayan. Kapag nasa gilid na kasi yan, lalo na kapag wala itong stopper niya, so pupunta sa gilid, parehas na silang naiikot. Kapag i-counter natin, naiikot siya. Kapag i-clockwise, naiikot pa rin siya. So kailangan itong washer na to para yan yung pang stopper niya dun sa nakausli. So ito na yung ilalagay natin. Linisan muna natin tong holder niya. Okay lang din naman na wala yung washer na yon, kaso nga lang sa araw-araw na nagpiprint sila, baka pupunta rin sa gilid yung spring niya or yung lock ng spring. So baka doon rin magkakaroon ng problema uli. Kaya nilagyan na lang natin siya ng washer para masigurado. Siguro nung nagpalit sila ng rubber, hindi na nila nilagay yung washer na to. So ganyan dapat siya. Yan, ikutin natin. Naiikot siya. Dapat pag counter hindi siya umiikot. So yun yung okay. Pero kanina guys kasi nakita natin to na
Same lang na umiikot siya kahit counterclockwise tapos clockwise. Umiikot pa rin itong lower feeder niya. So baka dito siya nagkaroon ng problema bago pa natin siya nalinisan or bago pinunta dito. Tinanggal ko na lang kasi siya mga kalikot para i-check na, para minsan na lang yung pagbaklas tapos yung pagtanggal nitong tray niya. So habang nakabukas kanina kasi assemble ko na sana yung kanyang tray. Chinek muna natin yung lower feeder niya kung okay. Kaso nga lang nung pinapaikot ko siya, parang yun nga, matigas tapos tumutunog. Ngayon nung tinanggal natin guys, same pala na umiikot siya, clockwise or counterclockwise, umiikot pa rin. So baka dito siya nagkaroon ng problema. Bali, kabit ko muna siya mga kalikot para may testing na natin. Tapos check nyo rin mga kalikot kung yung mga tinatanggal nyo is kompleto yung pagkabalik natin, lalo na yung mga spring. So kapag wala yan, makakaroon ng problema kapag nagpiprint tayo. Tapos lagay muna natin mga kalikot yung kanyang scanner, tapos testingin muna natin siya. Huwag muna natin ilagay yung mga side cover niya. Check muna natin kung ano pa yung mga ibang problema niya. Tapos ayun, may nakita tayong buhay na ipis dun sa loob. So kailangan matanggal to guys, kasi kapag hindi natin tinanggal, baka mamatay siya dito sa loob. Baka magkaroon siya ng problema dito sa mga gear ng ating scanner. Ayan, pabaklasin pa tayo nitong ipis na to. So kailangan matanggal yan mga kalikot, kasi kapag nag-xerox sila, baka maipit siya dito sa mga gear. So ano ba naman tong ipis na to? So tanggalin ko muna to guys, yung buksan muna natin tong kanyang scanner. Pasaway talaga tong ipis na to eh. So may video rin tayo mga kalikot kung paano tanggalin yung or paano i-disassemble yung scanner ng L3110 pataas. So check nyo na lang guys sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Kapag tinatanggal nyo dito mga kalikot sa gilid, ingatan nyo lang yung ribbon. So may ribbon siya dito nakalagay sa gilid. So yun yung ingatan natin mga kalikot. Nabuksan na natin siya mga kalikot. Natanggal na rin natin yung ipis. Tapos check na rin natin kung may mga ibang dumi pa dito sa loob para matanggal na rin. Para isahan na lang yung bukas natin. Tapos balik ulit natin. Ingatan nyo lang guys yung ribbon niya sa gilid. Dito sa right side natin. Try na natin siya mga kalikot, na-symbol na natin. Naka-power na siya, wala naman siyang error or nagbi-blink yung orange na ilaw. Siguro nagkaroon lang to ng problema doon sa lower na feeder niya. Yung kanina nga na parang kapag inikot natin, umiikot siya, pero kapag kinounter natin yung ikot niya, umiikot pa rin. So baka dun siya nagkaroon ng problema. Update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag okay na yung mga kulay niya.
or baka may kulang sa mga kulay niya. Update ko na lang kayo mga kalikot. I-cleaning ko muna siya, pero i-check ko muna kung okay yung mga kulay niya. 2,000 years later. Natapos na siya mga kalikot cleaning, tapos nag-nozzle check na rin ako kanina. Try natin para at least makita nyo rin. Try ulit natin mag-nozzle check. Pero kumpleto na mga kalikot yung pattern ng kanyang mga kulay, or wala namang problema sa kulay niya. Bali dalawang beses tayo nag-head cleaning, tapos nozzle check. Tapos ito na yung pangalawang nozzle check natin. Ayan guys, okay na yung pattern ng mga kulay niya. Yan. So okay na siya, wala namang problema or wala namang error. Pero check ko na rin mga kalikot yung min pad counter niya. Baka malapit na siyang i-reset. So baka magka-problema tayo. Mas maganda i-check na lang natin para minsanan na lang. Baka mamaya kasi naibigay na natin kay ma'am, tapos ilang print lang nila, baka malapit nang i-reset. So nasa 11% pa lang naman yung kanyang min pad counter. So medyo okay pa siya. Siguro kaka-reset lang to. So kahit hindi muna natin siya i-reset mga kalikot, try naman natin mag-print ng text. Ayun. Ayan, okay naman mga kalikot. Patong-patong lang siya kasi konti lang yung ating bond paper. Try naman natin yung colored. Ayun. Ayan, so okay na siya mga kalikot. Pwede na natin ibigay sa may-ari. So mamaya ko na lang siya i-assemble yung side cover niya. So yun lang yung mga ginawa natin mga kalikot. Nag-cleaning tayo, overall cleaning siya. Tapos nilinisan natin yung encoder disc, tapos waste tank, tapos sa forge assembly, tapos dito sa loob nag-cleaning rin tayo. Tapos ang sabi kasi ni ma'am, hindi nagpe-print siguro nga dun sa nung binaklas natin yung lower feeder niya, wala yung parang washer ng lower feeder. So mayroon tayong scrap dyan, yun na lang yung kinuha natin. Kasi nung tinanggal natin guys yung lower feeder niya, kapag inikot ko siya, umiikot naman siya. Pero pag kinounter natin yung ikot niya, binalik natin, umiikot pa rin. So dapat hindi ganon. Sira yun pag ganon. So dapat pag inikot mo yung lower feeder, dapat iikot siya. Tapos pag binalik mo or i-counter mo yung ikot niya, dapat hindi siya iikot. So yun yung good na lower feeder. So siguro doon siya nagkaroon ng problema. Buti na lang na check natin habang nakabaklas pa yung tray ng kanyang bond paper. So yun lang yung mga ginawa natin mga kalikot. So sana may natutunan ulit kayo dito sa video natin. Hanggang dito na lang guys yung video natin para dito sa ating Epson L3110. Kapag nagustuhan nyo mga kalikot yung pagre-repair natin at saka yung mga tutorial at saka troubleshooting, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So muli, maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.